Hindi yan tututulan, di ba? O, sige, tuloy. Ay, ito. Ako po si Mikey Untal. I'm currently working sa DSWD Batasan po. Nakita ko lang din po sa May Espanya habang nag-aantay ng shuttle namin. Tapos everyday yun, nakikita namin. Tapos may mga times na wala kasi kaming shuttle. So yun, ina-avail namin siya. At yung mga ibang kasamahan namin sa office. Malaking tulong po siya. Kasi instead na, if ever walang shuttle. Okay, so yan mga kaklira. So may libreng sakay. Teka lang, basahin natin. Ito na ngayon. Okay, ito, basahin natin siya at alamin natin kung bakit yung iba nagdududa. Diba? Ba't nagdududa sa programa na to? Sabi dito, 2 million, syempre katao, di ba? Benefited from OVP's libreng sakay. This is July 18. Kahapon lang to. Di ba? So, ayan. Na-serve na daw ang 2,025,275 passengers. Tandaan nyo yung numero, mga kaklira. More than 2 million passengers have benefited from the libreng sakay program of the Office of the Vice President. OVP spokesperson Ruth Castello said yesterday. As of June 30, OVP had served 2,025,275 passengers. In Metro Manila, we have buses offering free rides. Ilan kaya? Ilan, ha? Hindi sinabi dito. Natin kung meron sa dulo kung ilan, mga kaklira. So, from Parañaque, PITX, to Nai, Cavite. So, isa lang tong ruta. We have buses. So, ilan kaya to? We have to. Tingnan natin, mga kaklira. Tingnan ko lang, ha. Para alam natin. Okay, ito. Pakita ko muna, ha. So, ilang bus to? Parang isa lang. Visit nga natin. So, okay. Natin, mga kaklira. Pakita ko sa inyo. Yan. So, 2024 pa ito, sabi. So, simula August 14, 2024, handa na ang libreng sakay ng Office of the Vice President upang magbigay ng libreng transportasyon sa mga pasahero mula PITX hanggang Nai, Cavite. Shoutout, Papa So, Vin. isa lang siguro Naglalab to. shoutout, Kabsat. Walang sinabi, ha? Okay. Ano pa ba? Tingnan natin yung picture. Okay, tanggalin natin yan. Tapos, okay, wait, ha. Basahin natin. Hello, Tony Claire. Redundant ang libreng sakay ng OVP sa QC dahil may libreng sakay din sa QC. At may specific bus stop din. Kaya questionable yung 2 million libreng sakay ng OVP. Yun nga eh. Sephiroth. Tama ba? Sephiroth Crescent. Oo. Nagdodoble-doble nga eh. Kasi ang sa akin lang sana. Ito lang naman sa akin, mga kakliya. Diba? Kung gagawa sana ng programa ang Vice Presidente, yung wala pa, yung hindi nagagaya-gaya. Diba? Kasi parang ito, hindi ito masyado pinag-iisipan dahil sabi nga natin, meron ng ganyan, meron ng ganito. Diba? Tapos, kumbaga service yan na mga ang dami rin namang, duplicate na pwede namang gawin ng DSWD, di ba? Pero ginagawa pa din nila. Dinoduplicate lang nila eh. Nakikisaw-saw pa sila, anak ng kamote talaga. Alright. Ang dami rin naman na benepisyo ang mga estudyante. Di ba? Sa LRT, sa LRT, sa MRT. Parang marami ng ganito. Sana yung pera na nakukuha nila maibigay sa mas makabuluhan. Di ba? Okay? So, tingin tayo pa ha, mga clear. Wait lang ha. Nasaan ba yan? Okay? Cebu. Ito ba? Kasama ba to?
Hindi. Saan ba? Makita ibang mga biyahe niya. Diba? Ito, August 14. Libreng sakay. Ito pa rin, PITX pa rin. So, hindi natin alam, mga Chris. Sabi parang 9 na yatang sasakyan meron sila. Tingnan natin. Ito ba? Okay. So, mga Chris, hindi ko kabisado kung nasaan ang ibang mga bus nila. Pero tinan mo to ha. Papakita ko to. Ito kasi yung thumbnail ko. Diba? So, hindi ko alam kung saan to. Pero bakit parang wala, dito sa picture na to, hindi ko alam kung ito ay scripted or what, di ba? Pero bakit parang wala sumasakay? Kailan pa nila mag-promote ng ganyan? Multo ang sumasakay. Di ba? Saan ba to? Gasoline station? Hindi ko to alam mga clear. Saan ba to? Anyway, di ba? Parang, anong ibig sabihin nito? Di ba? Pero dito, parang may sumasakay naman. Pagbalik na naman namin. Sumasakay ba? Papuntang biyahe to para libreng sakay para sa lahat. Para sa lahat. Yan, di ba? October 22 to 25. Shout out, 73,700 Ryan, Inicose, across shout out. routes affected by several, iba naman to. Pang ano yata to? Pang bagyo. Sige nga, ito. Ito nga sasabi, wait. Tingnan mo na kita. Ito yung sasabi sa Quezon City, nasaan na yun? Nasaan na yun? Nakita ko, libreng sakay na Quezon City. Yung bus kanina. Ito ba yun? Ayan o. Display Ayan, lang. No, bus routes, for Quezon City, libreng sakay. Meron na nga rin. Ito ba? Ang dami nga, Oo nga. Redundant nga. Baka ibang ruta kasi ang gusto niya. Di ba? Pero kanina sinakyan doon, di ba? Meron din shuttle ang DSWD. Nasa 50 passengers lang na laman ng bus at ilang biyahe ba sa isang araw at ilang ba yan at naka 2M na daw. Yan ang aaralin natin mga clear. Okay? Unang-una, tanong natin. Kung libre sakay, di ba umaakyat lang yan? Akyat lang siya eh. Wala siyang ticket, right? Wala siyang ticket. Tama? Sasakay lang siya eh. Okay, kasi ganito. Ito yung sa akin Pag ina-analyze ko kasi 'di ba meron din naman libreng sakay. Tama, 'di ba? Ito 'Di ba yung 1+3 na promo, sino na naka-avail ng 3+1 na promo sa MRT sa LRT? Yung ba, 'di ba, yung 1 may ticket, yung 3 libre na pamilya, miyembro ng pamilya or kaibigan. Binibigyan din ba sila nung parang ticket para ipasok sa yung sa parang, ang tawag doon, yung sa pasukan nila sa entry point? Kailangan din ba yon? O pag 1, kasi 3 pasok na. Mga kakli, sorry hindi ko pa na-try yung 3+1 eh. Sino nakapag-avail dito? O kailangan pa rin nilang may ticket para ihulog doon sa para makapasok. Sino ba rito? Okay, kasi ang iniisip ko, 'di ba? Yung discount sa estudyante, kailangan pa rin nila mag-avail ng ticket. Hindi pwede yung sa beep card na i-avail. So every pasahero na mabibigyan ng benepisyo na 'yon, maka-count ng MRT, LRT, 'di ba? Tama ba ako, mga clear? Opo, binibigyan isa-isa. Ayan, 'di ba? So in other words, naka-count. Kung ilan mga katao ang nabenepisyuhan ng LRT, MRT, maka-count siya, no? Maka-count siya. So, need po ng card para makapasok at makalabas. See, di ba? Ayan, nakaabot daw si Jason. Hintay. Thank you po. Meron na bang 25 buses ang OBP para sa 2 million? Wala pa. Di ba 9 pa lang din, sabi? Nung mga nakaraan nga is 7 eh. Di ba? Ayun, need ng cord sa turnstile, di ba? Para bumukas siya. Card pala. Sorry. Card. Kailangan ng card para siya bumukas. So in other words, di ba? Yung bawat mabibenepisyohan sa LRT, MRT, kahit mga estudyante, naka-count. Di ba? May bilang yon. Yun sasabi ko, no? Ito kasi sa programa niya,
akyat lang na akyat yung mga tao siguro. Kahit noon, mayor ng Davao si Sara, wala naman siya panibago o sarili idea para sa mga Davaoeños. Ganun din noon sa DepEd. Secretary pa siya, walang bagong project para sa mga estudyante. Stalblo. Oo nga, di ba? Yun yung napapansin natin. Hindi ba dapat mas mag-create siya? Let's say, katulad nung, ayoko siya i-compare kay, kay VP Lenny, pero di ba may mga angat buhay? May something na, di ba nakapag ano pa siya ng pondo nakapag-ipon pa siya ng pondo para sa Angat Buhay Foundation na yan 'di ba? Lalong na leche Pinas kapag naging presidente Baduy mag-isip. Di kasi marami ng ganito. Yun ang inisip ko kasi sige mamaya natin pag-usapan kung paano niya mai-account. But puntahan muna natin ito si Ito marami na nag-take up nito 'di ba? Kaya marami nagdududa. Yung pag-aanalisa ni Atty. Garrido. Sige, let's go. Okay? Bakit nga ba tinatawag na ghost passengers yung mga yan? Kasi unang-una, mahirap i-account yan mga ka-clear. Hindi ko nga rin alam kung paano bang ma-i-account yung tanim Hindi, yung puno, tanim. Tanim. Baka tanim, ebidensya yan, attorney. Yung tree planting. Talaga sa tanim Diba? na. Tinaman nyo to. Hindi ba na ano siya sa Shout out, Sir COA? Tony. Trigger Woman, shout out. Napaplag siya ng LD COA Channel, shout out. dahil hindi niya ma-i-account lahat. Tapos may mga cash advances na hindi niya ma-i-account. So, ito muna tayo. Paano ito ma-i-account kung hindi mo masasabi yung mga beneficiaries nito? Diba? Kung bawat akyat ba may ticket o sakay lang? Tapos, paano malalaman kung ilang biyahe? Diba? May pinagre-reportan ba sila? Let's say, sa isang terminal. Nakalist na pa sila kung ilang beses lang pumasok sa terminal, kung ilang beses lang lumabas, kung kailan sila nakarating sa naik. Diba? Mahirap to. For her. Diba? Kung Quezon City, walang problema, palibot-libot lang yan Malamang. Diba? So, dito, mga ka-clear, sabi dito, in her 2024 accomplishment report, released on Monday, July 14, Sara claims to have served, hindi nga 1 million, 2 million, di ba? 2 million. Ito, 2,025,275 passengers. Kulang ito. Attorney, this is 2 million. So, mali pa yung computation ni attorney. Diba? This is 2 million. Sige, balikan natin Balikan natin yung report. Balikan kita, attorney Garrido. Attorney si Garrido, diba? Ayan As of June, the OVP had served 2,025,275 passengers. Sabay tayo ngayon sa analysis ni Attorney Garrido. Okay. So, this is kulang. So, 2 million to. However, her figures do not add up. Her buses are supposed to make 2 trips a day between 5 to 9 a.m. and 5 to 9 p.m. from Monday to Friday. Given a capacity of 50 passengers per bus, it would take 20,505 trips to serve that many beneficiaries. Baka nga kulang pa to. Kasi kung 2 million to, mga ka-clear. Kasi kinumpute ni attorney sa 1 million. Diba? Kinumpute niya sa 1 million. Baka dapat more than this. Trips to serve that many beneficiaries in a year. So more than that. In 2024, Sara had only 7 buses serving Metro Manila, Cebu, and Davao. Diba? 7 lang dati. So that one bus has to make as many as 11 trips a day, 5 days a week, without rest or replacement, which in a way more than a bus company can handle. So kulang pa nga to. Yung pag-compute, it's supposed to be more than this. At mas lalong hindi kakayanin. So sabi ni Atty. Garrido, yung pinapakita mong beneficiaries, hindi siya nagpapakita ng tamang resulta. Diba? Kung millions na beneficiaries, dapat nga dito is, I think, more than 11 trips pa to. 5 days a week.
without rest. Besides, who keeps count? Ito, isasabi natin kanina. Who keeps counts of the passengers if the rides are for free without a conductor to issue tickets? We can say that most of the visitors are ghost-based passengers. Last time I saw one of her buses along Commonwealth, it was empty. Kasi meron ngang libreng sakayang Quezon City. So, nagdoble-doble to. Di ba? Sana, sabi ko nga, baka dapat mas naiba eh. And, mga ka-clear, tandaan natin, ang ginastos dito, ito ha, nakita niyo ba kung magkano? Okay? Pero dapat i-justify niya yan. Dapat mapakita niya talaga yung dami ng trips. Yun lang naman yun, mga ka-clear. 180,000 a month per bus. So, millions pa rin ang gastos nito a month. Diba? Tapos, hindi mo siya ma-i-account ng mabuti. Kasi wala ka naman sigurong ticket, wala kang conductor, sakay lang ng sakay. Diba? Oh. So, kung 7 buses, magkano to? 180,000 a month. Tapos, i-compute nyo per year. O, i-amount na lang muna natin, a month. Sige nga. 180,000 times 7. Ilan? 1.2 million a month. Diba? Tapos kung yearly, magkano? Mga 15 million din to. Pero diba, paano mo siya nga ma-i-account? Pati yung tree planting mo, mga creep, hindi ko alam kung paano siyang i-account. Diba? So, ito. So, yan na, pinakita naman ni attorney na parang imposible yung biyahe mo na meron ka lang ganitong bases tapos umabot sa 2 million yung mga beneficiaries in a year. Diba? In a year. O, tapos meron kang gastos dyan. O. So, ngayon, bakit ka known? Bakit known si VP Sara sa ganito? Diba? Bakit pinagdududahan ngayon ang iyong mga nire-report? Diba? Kahit maganda yung intention mo. Bakit ka parang tawag ito, pinagdududahan, di ba? Ang iyong pagre-report. Kasi, mga ka-clear, madalas siyang ma-flag kahit nung mayor pa siya. Okay, tingnan natin Hindi siya marunong mag-account. Diba? Oh. This is 2022. So, Vice President na siya dyan. Okay? Vice President, pero ang finlag, yung Davao City, na mayor pa siya. Okay? COA flags, Davao City's donations, record keeping during Sara Duterte's watch. So, yung mga dinodonate, hindi ma-i-account. Diba? Parang, she is known for that. Pati yung mga tao niya. Kasi yung mga tao niya, from Davao, dinala niya rin sa OVP, dinala niya rin sa DepEd. So, kung recording na pag-uusapan tungkol sa pera, bagsak sila. So, with this, okay, maganda sila, sabi mo 2 million, pero how can you account for that? How can you justify the 2 million passengers na naka-avail niyan? Ang dali sabihin. Pero sabi nga ni Atty. Garrido, mukhang hindi nagtutugma kung i-compute mo. Oh, sige, dito mga ka-clear, The Commission on Audit has flagged the Davao City government for its bad record keeping. See? Ano nang aasahan natin ngayon kung ganyan yung record, paano siyang mag-record? Tandaan natin, meron na rin siyang history dito may history na rin siya sa confidential funds. Diba? May Marites. Mary Grace. Hindi maibigay kung sino yung mga beneficiaryo. Oh. Ayan tingnan Davao City government for its bad recording that left donations. Imagine mo, may value to mga ka-clear Left donations including several vehicles. Oh. Several vehicles given to City Hall last year out of its books. Bakit wala?
Kung itong malalaking bagay nito, mga kaklir, itong malalaking bagay nito, kitang-kita sa mata, paano pa kung pera? Andun na o maliliit na bagay na hindi pwedeng makita. Vehicle, kasama yung vehicle, hindi ma-record na maayos. Kitang-kita na ng mata yun pero ang lakas pa rin ng loob na hindi wala sa recording. Di ba? In 2021 report, auditors said the donations mostly meant as COVID-19 pandemic relief aid were exposed to the risk of loss na wala. Mishandling and misappropriation. Oh, paano hindi pagdududahan yung ghost passengers mo? Di ba? You're known for this. Mayor ka pa lang. Tapos dinala mo yung ugali na yan sa pagiging vice president mo. Now, without knowing na talagang matatapik ka na. Kasi sanay ka Sanay sila Na kahit merong mga kulang-kulang, inabaliwala lang nila. Diba? Tandaan natin mga kalira, may 12.3 billion na pinapa-return ng COA from the TEPED. Pero nung meron ng issue about this, diba, ano na siya? Resign. Iniwan ang DepEd na may ganun kalaki. Hulaan ko, hindi niya alam yan o kaya kasi staff niya nasa isip niyan Face value lang siya. Oo, Bensir, itong tingin ko. Sasabihin na naman niya, wala siyang alam dyan. Kasi mga staff niya nagkakaalam niyan. Pag tinanong mo yung staff, ay wala po kaming alam dyan. Pinapirmahan lang po yung certificate. Diba? Ganun mangyayari yan, katulad sa confidential funds. Si BP Sara walang alam sa resibo. Daw. Samantala si SDO niya wala ring alam. Yung accountant niya wala ring alam. Pumipirma lang sila dahil utos ni VP Sara. Uy, ano na? Nasaan na yung accountability? Is that a good leader? Di ba sinasabi niya, the president daw is not a good president, something like that. He doesn't know how to rule or how to lead. Tuturuan daw niya mag-lead. Di ba? Hanapin ko lang, naalala ko lang tuloy ngayon. BP Sara. Wait lang. Di ba? He will teach him how to command. Command nga lang talaga ng command. Pero, lahat nagkakawalaan. In Bacolod City, we have this bus with the name of VP plastered on both sides of the bus. This pops up once or twice a month lang. And that's it. Yun na nga, kasi Ellie Castle, mahirap itong i-account. Sabi lang niya, everyday nagaganon Nagruruta-ruta nagta-travel But in fact, nasa yung record? Ang buhay sa probinsya ay magtanim ng gulay at pera. Ouch. Diba? Ruperto pa, good evening Ma'am Claire. Shout out po naman ako. Yes. Ako at mga fellow soldiers ko na retired na. Uy, hello po Sir Ruperto. Sir. Sir Ruperto Pahe at mga fellow soldiers. Nako, retired na kayo pero at least bayani kayo, bayani. Oo. Bayani, sir, maraming salamat sa inyong pagsisilbi. Oo. Okay, na ba yung sinabi niya? May sinabi siya na BBM, he cannot make, he doesn't know how to rule? Yeah. Tapos, BP Sara will teach him yata how to command. Hanapin ko nga yan. Sinabi niya yung pagkagaling niya ng Germany. Ito. Pakita ko lang mga kaklira. Ganito pala siya mag-rule. Pakita ko lang. VP Sara, I'm using my position platform to show government officials how to command. Yan pala ang paano mag-command. Na lahat ng tao mo walang alam. Pag tinanong saan napunta yung pera, di nila alam. Basta pumirma na sila ng certificate. Kahit yung SDO mo, di niya alam kung nasa yung pera. Diba? Ano ba yan? We Filipinos, kita ba? We Filipinos deserve better. So I am using my platform, position, resources, to be the voice for my fellow Filipinos who are left unheard.
Saan ba yan? Ito na nga. I'm using my position, resource, and platform to be the voice, to govern how to command. Wow, talagang ang galing niyang mag-command. Wala, pag sinabang, huwag kayo magsalita. Hindi talaga magsasalita. Dapat wala kayong alam. Ay talaga walang alam. Yun ang how to command. Diba? Oh, bigay mo yung pera kay La Chica. Now na. Yun, dinala. Bigay mo yung pera kay Nalasco. Now na. Dinala. Lahat yung confidential funds. Ngayon, hinahanap, nasaan na yung pera? Nasaan yung resibo? Di ko alam eh. Sila gumagawa yung nasa baba eh. Yung mga staff. Diba? Wow. Diba? Ito, di ba, oh? Leaders should not be motivated by cash, cocaine, or champagne. Ay, ito dapat. Leaders should not be motivated by confidential funds. Diba? Leaders should not be motivated by confidential funds, and more funds. Dapat ganon. Diba? And most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses again. Katama kito kay cheese, di ba? Eh, sinasabi nga, pinakampihan ka pa daw ngayon. Giving him the benefit of the doubt, ayoko siyang pagbintangan ganon. We Filipinos deserve better. Of course, we deserve better. We Filipinos should be the best. Ay, nagiging talaga the best tayo kasi nag-world tour na siya. Diba? Yan yung pag-command. Tapos ngayon, hindi mo alam kung nasaan yung... Diba? May pinakita ko sa inyo yung video noon. Tinatanong siya, nasa resibo, kung alam ba ano niyo yung Mary Grace Piatos. Sabi niya, wala akong alam sa resibo. Sila nakakaalam. Yung ba ang how to command? Diba? Pati sa DepEd, nag-give up ka. Diba? Nag-give up ka kasi di mo alam yung ginagawa nila, di ba? Hindi ko na ma-review yan. Wala akong alam dyan. Hindi ako expert dyan. Yung matatag curriculum, sinabi ko sa inyo yan di ba? Tapos, habang nag-speech, umayaw sa araw. Nag-sunblock muna. Yun yung how to command. Di ba? Rentals ba yung bus? Kung 50-seater yan at daily rental, masyadong mura ang 180K. Wala kang maaarkila na ganyan. Baka ghost nga. Yun nga, katulad na sinabi natin, yung taga Bacolod. Once, twice lang nila kikita a month. Pwede ganun, wala naman nakakakita Diba? Tapos palalabasin araw-araw. Ako! Ito, mga kaklear. Nakamute ako, mga kabisa. So, 180 a month to, Operational expenses of one bus alone. Tapos kung halimbawa, tatakbo lang siya twice a month. Kita. Diba? Sige, pakita ko sa inyo to. Malaki talaga ang kita kapag si Casper ang kanyang dapat pakita nila yung computation. pasahero. OVP faces scrutiny over 65 million in ghost food. Talaga naman talaga palang ghost lagi. Ay, lagi ti. Diba? This is September 2024. Ulit natin mga clear Davao City, ghost employees. Sinabi ko sa inyo kahapon. Tapos, itong bus lumalabas, may ghost passengers. Meron pang ghost students. Ngayon, OVP na naman, 65 million ghost food deliveries. Dami na palang ghost dito. Pinamamahayan na ng multo ang OVP office. OVP office na doble. OVP. Puro multo na. Nearly 65 million worth of food items distributed by the Office of the Vice President in 2023 have been flagged due to lack of documentation. Lagi silang walang documentation, mga ka-clear. And post-activity reports. Lakihan nga natin yung kay attorney. Kaya sabi na Tony Garrido, saan galing yung 2 million? Actually, naging niya 1 million lang. Saan ang galing yung 2 million na beneficiaries? Saan biyahe? Kailan ko yung nagbiyahe? Anong proof mo? Anong tickets mo? Hindi pwedeng bibig lang, laway lang. Na 2 million or 3 million na ano niya, nagastos dyan, ay na benefisyuhan dyan.
known kayo for lack of documentation and post-activity reports. VP Sara's office launched the distribution of welfare goods program to address malnutrition. Di ba sabi niya, yung mga bata daw, ubis na? Mga ka-clear, di ba sabi niya, yung mga dati payat, ngayon ubis na? Sino yun? Wala nga documentation, oh. Talaga naman exaggerated magkwento. Hindi ba mga clear? Ito lang. Lagi tayo, ang programa ng Pangulo at saka ni DSWD, di ba may walang gutom? May walang gutom na program, di ba? Pero may mga nagugutom pa rin, di ba? So, nasa na po itong tinutulong mo? Sa DSWD nga may record na kung ilan kasi kinakount nila, sabi nila parang 750,000 pa ang kailangan or something like that. Kailangan iangat ang buhay. Diba? Pero ikaw, may program ka lang na for malnutrition and poverty, to address malnutrition and poverty. Pero ba't hindi rin nararamdaman? Diba? Because, nasan nga yung pera? O 65 billion 65 million worth ang hindi nyo ma-report. During the second round of deliberations on the OVP's proposed 2.037 billion allocation for fiscal year, ang laki na hinihingi, di ba? Hindi naman niya ma-justify ito, mga ka-clear. Bakit hindi niya ito ma-justify? This is 2024 hearing kasi. 2024 yung hearing for the budget ng 2025, di ba? Doon nagkaroon ng problema dahil ayaw niya ng idepensa, bahala na daw ang House. 'Di ba? Ano sabi niya? I defer to defend. Anong word? I forgo to defend the budget, etc., etc. Ganon. Wala siya sinagot dito. So dito pa mga clear, sagutin mo to. Hindi naman to confidential funds Right? So dapat ma-account mo to. Ano nangyari dito? Bakit may nawawalan 65 million? Sa programa mo nito, malnutrition. Wala Diba? Nawawala 64.44, bali 65 million spent under the program was improperly liquidated. Ito pa, sabi niya, may formula siya para sa murang bigas, Nagdi-distribute din pala siya ng rice sacks, pansarap bonds, and other food packs for relief. Pero, lumalabas mga clear, the audit findings which have yet to be uploaded to the COA website show that 62, ito na naman, iba na naman, ito na yata, 62 million 774,996 worth of food packs, o iba pa to. 64 to 65 to, iba to. Supposedly distributed by the end of 2023, lack post-activity reports. Ayan na naman, million to. My uncle, sabi ni Ilars, my uncle sa COA Regional Director and assigned to Davao. He confirmed that she has unliquidated funds worth 1 billion. Ayan Ilars, ayan, di ba? Hindi ka makapag-liquidate na maayos, tapos sabihin mo, unmodified. Clear na kayo? Nabigyan lang kayo ng unmodified opinion? Ang lakas ng loob na, clear na. Clear. Diba? So yun, hindi kayo nakakapag-post-activity. Gawa lang kayo ng gawa sa laway ng programa, pero mukhang wala talagang programa. Ito pa. The OVP spent, ayan wala serve as proof. Wala kayong proof na nagkaroon ng distribution. 992,000 992,050.20 on a pilot testing of pansarap buns in 2 elementary schools in Davao City and Maguindanao. However, COA said the OVP did not submit a post-activity report or proof of acknowledgement that the schools received the goods. Saka sila, napatunayan ng COA mga ka-clear, ito si VP Sara, nagpapapirma kahit wala pa yung produkto. Pre-signed. Napatunayan ng COA doon sa mga school supplies.
bags. Pinapirma yung mga estudyante or siguro mga teacher o nanay, di ko alam kung sino dapat pumirma. Pagdating, tinanong kung natanggap nila, hindi po, pinapirma lang po kami. Katulad ng ginagawa niya sa mga accountants niya. Pinapipirma lang, pirma niya, that's how a good leader should be. That's how to command. Diba? O, ito pa. Rice supplies totaling 678,570 were also lacking post-activity reports. Ano nangyayari? So, paano tong libreng sakay na to? Diba? Oh, meanwhile, COA also flagged OBP's Kalusugan food truck, a 6-wheeler truck serving a mobile kitchen in response to calamities for deficiencies in na-plug na naman dahil wala na namang inventory management. Diba, mga ka-clear? O, ito yung sasabi, ito totoo. 5.6 billion food supplies. Wala din, diba? Kasi bulok. Inamag. Natatandaan niyo yung pinamigay ng mga noodles yata yun? Ibinigay na lang kasi pa-expire na. Ba't ngayon natin yung binigay? Kasi pa-expire na. Meron silang ganun. Diba? Oh. There's no sufficient internal control. So kahit saan gamitin yung pera, di nila ma-i-account. So hindi ba may presumption of corruption? Kinuha mo yung pera eh. Natanggap niyo yung pera, pero hindi mo na ngayon malaman. Paano mong i-account yan? Diba? Oh. Ito pa, mga ka-clear. Oh, OVP programs rules unclear. Results unsure. Sabi ng COA. Diba? Paano ka pa magiging presidente kung perang pinag-uusapan, di mo ma-i-account? Hindi ba? Ayan o. Prominent programs, OVP's prominent program for lacking clear procedures and having a low fund utilization rate. Instead, di ba sabi ko sa inyo, yung magnegosyo taday, dapat na ma-distribute yan para mas maraming tao na makinabang sa pagnenegosyo. Hindi nila yon tinirabaho. Ang tinirabaho nila, tree planting, libreng tinapay, yung man tipong madaling hindi ma-i-account. Alam niyo yun? Kasi yung magnegosyo taday, may tatanggap ng pera dyan eh. Ma-i-account at ma-i-account yan dapat eh. Dapat may totoong taong tatanggap ng pondo at makita yung negosyo. Pero sa tinapay, sa libreng sakay, sa tree planting, ito yung mga program na usually kung hindi ka talaga, hindi mo i-account ng isa-isa yan, madaling lusutan. Hindi naman lusutan, tina-flag nga siya. Pero ibig sabihin, para bang mas padali siyang kurakutin. Parang ganun. Madali magdagdag bawas kasi parang bibili ka ng tindahan ng candy. Minsan, di ba, yung candy, timbang-timbang lang, tama ba ako? Hindi pala, may pieces pala yun, di ba? Hindi, parang gano'n, di ba? Minsan, yung may-ari, di na makikita kung ilang candy yung, kung di mo iisa-isahin sa tagal, di ba? After a month, mag-i-inventory ka. Parang gano'n. Ito kasi tree planting, magkano bang seed binibili dito? Ilang bang seed, di ba? Saan kayo nakapagtanim? Sana. The program also called for 1 million trees to be planted. Hence, the Office of the Government already described it as a combination of two elements essential for sustainable and prosperous future. Actually, okay naman yung tree planting. Huwag mo lang kurakutin, di ba? Di ba? Ito, the pagbabago was typically contained a raincoat, school supplies like pencils, pens, sharpeners, and notebooks, and a dental hygiene kit composed of toothbrush and a tube of toothpaste. Oh. The OVP then set goal to give away bags to million students nationwide by 2028, especially in remote and economically challenged communities. It was under the program of OVP. Diba? With the now controversial children's book, Isang Kaibigan. O, pati isang kaibigan niya, diba? She's asking for 10 million for that book. O, ngayon, sabi dito, ito Duterte's bag distribution program had incomplete guidelines and procedures. So magkano nagastos dito? Ito 40 million. Di ba? 40 million.
Dito po yan sa Camyas Terminal, Jack and JLLI liner, pero naka-standby lang po doon. Di tulad yung kay Mayor Joy, may libreng sakay po talaga. Nakatambay lang yung bus, as in parang display lang. Marilyn Solo. Talaga? So, paano na naman i-account na 180 million ang gastos per month per bus? Racket! Kung ganyan. Diba Henry Mangawang? Kenneth Adarne? Racket. Diba? So, masakit to sa banks, mga ka-clear. Masakit sa banks to. Oh. So, yung pinasabi ko, hindi lang ito, marami pa siyang na-flag, mga ka-clear. Ito, oh. Ito. Dagdag natin to. Sama natin. Oh. Ay, saan ba yun? Oh, ito ba? Distribution under doubt. Kaya pati itong passengers, iniisip ng tao na baka mas marami dyan ang ghost passengers. Diba? Oh, tingnan to. Ito magnegosyo taday na dapat maraming makinabang, hindi tinarabaho. So, ang madali kasi sa kanila, bigay. Pero ito, so, magnegosyo taday, pag magnegosyo to, syempre dapat mo i-follow up ano nangyari sa'yo, anong negosyo mo. Diba? So, itong mahihirap, mga ka-clear, na mga project, hindi nila pinagtutunan. Imagine mo, out of 150 million pesos, na dapat na naitulong na sa pagnenegosyo ng iba na mas kinakailangan, yung maliliit na mga kababayan natin. 600,000 lang ang ginastos. Oh. Inuna talaga yung confidential funds. Diba? Proper management lang po ang needed. Kaya i-account yan. Hindi lang marunong ng proper management si VP at mga tao niyang dinesignate, kaya loss siya. Diba? Sabi niya, Neil, magaling siya mag-lead eh. Neil Ryan eh. Hindi, ito naman baka naman kaya loss kasi kailangan maging loss. Katulad ng mga tao niya sa OVP at DepEd, walang kaalam-alam, pirma lang. Baka talagang kailangan niyo ng intensyon. Shout out Emily Basog. Para magulo. Pero hindi wala silang kinurap. Pero magulo. Diba? Baka yun talaga yung intensyon. May nagsisara sa mga ghost na di nga ba ayon sa balita, libo-libo daw ang ghost employees. Yes, sa Davao City, ghost employees. May ghost food deliveries. Ngayon may ghost passengers. May ghost students, mga ka-clear. Nakita ko sa inyo yan. Worth 65M ang nasa gift ni Secretary Angara dahil nung umalis si VP Sara, may nakapending na 65M para sa ghost students. Ghost students talaga ang tawag. Yan, nako. Ghost students riding the ghost bus. Okay. Thank you, Marimar, sa super sticker and Barrio Alfresco. Ghost students, sumakay sa ghost buses. Ayan, sabi niya, ghost students, sumakay sa ghost buses. Ayan, and Nelson Copino, thank you. Okay. Sa mga clear ha, aking mga MIBs, thank you. At Lorna Domanico. At Carlito Ebreo. Carls Ma'am, hello. Butch Corcoro. Nandito rin si Rudy Manuel, Trexie Villa. Ed. Diba? Matagal na nga may libreng sakay, ginagaya lang noon. Paman, may libreng sakay na. Kaya gaya lang. O nga, sana nga, di ba, iba na lang program. Kasi, baka naman di siya masakyan. Well, anyway, isa lang naman yata yun. Talagang pupuntahan yung QC kung mga around the Quezon City lang naman, di ba? Wow, sabi niya, makala pala yun. Wala siyang ideya kasi wala ang puso niya sa pagsisilbi sa bayan. Ay, nako. Baka meron niya, sabi ni Bensir, sabi ni Takumi, sa huli, hindi siya ang lalabas na accountable dyan. Yeah, magtuturo na naman yan eh. Diba? Okay, mga ka-clear, ano na muna ako. Meron pa tayo isang topic. Yung kanya, ang topic natin world is, tour. gusto pa niyang humingi at magdagdag ng personnel sa OVP habang nag-world tour. Pag-aralan natin yan. Vina Sangalang, BBM is so mabait kaya kala ni Sara kayang-kaya niyang itaob si BBM. Well, at the time, nung wala pa ako sa palasyo, feeling ko, talaga mabait naman talaga si BBM. Pero feeling ko lang, ba? Hindi ko sasabing tama ako. Feeling ko lang,
nahaharas sa ganun-ganun niya. Di ba sabi nga ni dating Pangulong Duterte, itong si Inday daw is diktador, ngak-ngak ng ngak-ngak. So yun yung, nung minsan press briefing si VP Sara, feeling ko lang, at that time wala pa ako sa palasyo. Feeling ko lang, di ba sabi niya, itong 250, yung airlift wing, yung chopper, di ba, gusto niya araw-araw gamitin. Itong 250, dapat ako priority niyan. Ginano niya si PBBM. Kwento niya yun sa kanya yun, hindi kagaling sa akin yun. Sa press briefing niya, ako dapat ang priority niyan, hindi ikaw, hindi si Lisa, ako. Nakikita mo na kung paano siya makipag-usap sa Pangulo. Diba? Tapos sabi niya, di ba, do I have to say that? Of course! Siya. So nakita na natin kung paano niya dati, tingin ko ganun niya Ikot. ganun siya mag-ngak-ngak. The way I see it lang. Hindi sa akin galing yan, sa kanya galing. Kinuwento niya. So ini-imagine ko lang kung paano siya mag-ngak-ngak. Di ba? At tingin ko, hindi kasi nabibigay lahat ng gusto niya, including doon sa Mindanao Railway, na mukhang kadil nila yung China. Na hindi nangyari. Pinayawan yon kasi ang taas ng payment or what? Parang hindi siya, parang may dapat pwedeng makuhang iba. Oo. So, alam ko, isa yun sa ikinatampo, VP Sara, according to her sa briefing niya. Dahil hindi daw itunuloy ni Pangulo yung Mindanao Railway. Kung itutuloy sa China at mas mahal, di sa iba na lang kung may mas mura. Diba? So tingin ko, ang daming mga request ni VP Sara na hindi pinagbigyan ni Pangulo. Kaya siya nag-alboruto, nag-meltdown, nagmura, nagwala. So, sa Japan, pagkakamali ang assistance design kasama leader, yan. Diba? But anyway, mga ka-clear, meron po tayo at mag-charge lang ako. Meron po tayo isang topic, Yun nga, binanggit ko, na nag-world tour. Mabuhay sa mga retired soldiers na nanonood sa live. Thank you, Sir Kansaki. Yan. Sir, uli, maraming salamat. Salamat, Attorney Claire. Saludo kami sa inyo. Thank you. Ay, teka lang,